Ezra. Unang Kabanata. Nang unang taon nga ni Ciro na hari sa Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang diwa ni Ciro na hari sa Persia na siya ay nagtanyag sa kaniyang buong kaharian at isinulat din naman na sinasabi, "Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persia, ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Diyos ng langit, ang lahat na kaharian sa lupa, at ibinilin niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Juda. Sino man sa inyo sa kaniyang buong bayan, sumakaniya nawa ang kaniyang Diyos, at umahon siya sa Jerusalem na nasa Juda at itayo ang bahay ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Siya ay Diyos na nasa Jerusalem. At sino mang naiwan sa alinmang dako na kaniyang pinakikipamayanan, tulungan siya ng mga lalaki sa kaniyang kinaroroonan ng pilak at ng ginto at ng mga pag-aari at ng mga hayop, bukod sa kusang handog sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem." Nang magkagayoy nagsibangon ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng Juda at Benjamin at ang mga saserdote at ang mga Levita, sa makatuwid bagay lahat na ang diway kinilos ng Diyos na magsiyahong itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. At lahat na nangasa palibot nila ay nangagpatibay sa kanilang mga kamay ng mga sisidlang pilak, ng ginto ng mga pag-aari at ng mga hayop at ng mga mahalagang bagay, bukod pa sa lahat na kusang inihandog. Inilabas din naman ni Ciro na hari ang mga sisidla ng bahay ng Panginoon na inilabas ni Nabucodonosor sa Jerusalem at inilagay sa bahay ng kaniyang mga Diyos. Sa makatuwid bagay yaong mga inilabas ni Ciro na hari sa Persia sa pamamagitan ng kamay ni Mithridates na taga-ingat Yaman at mga binilang kay Sesbazar na prinsipe sa Juda. At ito ang bilang ng mga yaon, 30 pinggang ginto at 1,000 pinggang pilak, 29 na sundang. 30 mangkok na ginto, mga mangkok na pilak na ikalawang ayos ay 410 at ang ibang mga sisidlan ay 1,000. Lahat na sisidlang ginto at pilak ay 5,000 at 400. Ang lahat ng mga ito ay ipinaahon ni Sesbazar nang silang sa pagkabihag ay ipagahong mula sa Babylonia hanggang sa Jerusalem. Ikalawang Kabanata. Ang mga ito ay ang mga anak ng lalawigan na nagsiyahon mula sa pagkabihag sa mga nayo na nangadala na dinala sa Babylonia ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia at nangagbalik sa Jerusalem at sa Juda na bawat isa'y sa kaniyang bayan. Na nagsidating na kasama ni Zorobabel, si Hesua, si Nehemias, si Seraias, si Reelias, si Mardocheo, si Bilsan, si Mispar, si Bigvai, si Rehum, si Baana. Ang bilang ng mga lalaki ng bayan ng Israel ay ito. Ang mga anak ni Paros, 2,172. Ang mga anak ni Sephatyas, 372. Ang mga anak ni Ara, 775. Ang mga anak ni Pahath Moab, sa mga anak ni Josue at ni Joab, 2,812. Ang mga anak ni Elam, 1,254. Ang mga anak ni Zatu, 945. Ang mga anak ni Zakai, 760. Ang mga anak ni Bani, 642. Ang mga anak ni Bebai, 623. Ang mga anak ni Azgad, 1,222. Ang mga anak ni Adonikam, 666. Ang mga anak ni Bigvai, 2,056. Ang mga anak ni Adin, 454. Ang mga anak ni Ater ni Ezekias, 78. Ang mga anak ni Besai, 323. Ang mga anak ni Jorah, 112. Ang mga anak ni Hasum ay 223. Ang mga anak ni Gibar, 75. Ang mga anak ni Bethlehem, 123. Ang mga lalaki ng Netopha, 56. Ang mga lalaki ng Anathoth, 128. Ang mga anak ni Azmaveth, 42. Ang mga anak ni Kiriath Jearim, ni Sephira at ni Beeroth, 743. Ang mga anak ni Rama at ni Gaaba, 621. Ang mga lalaki ng Mikmas, 122. Ang mga lalaki ng Bethel at ng Hai, 223. Ang mga anak ni Nebo, 52. Ang mga anak ni Magbis, 156. Ang mga anak ng ibang Elam, 1,254.
Ang mga anak ni Harim 320. Ang mga anak ni Lod, ni Hadid at ni Ono 725. Ang mga anak ni Jericho 345. Ang mga anak ni Sinaa 3,630. Ang mga saserdote, ang mga anak ni Jedaiah sa sangbahayan ng Hesua 973. Ang mga anak ni Immer 1,052. Ang mga anak ni Pashur 1,247. Ang mga anak ni Harim 1,017. Ang mga Levita, ang mga anak ni Jesua at ni Kadmiel sa mga anak ni Hodavias 74. Ang mga awit, ang mga anak ni Asaph 128. Ang mga anak ng mga tagatanod pinto, ang mga anak ni Salom, ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon, ang mga anak ni Akub, ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Sobay, ang lahat ay 139. Ang mga Nethineo, ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Hasufa, ang mga anak ni Thabaoth, ang mga anak ni Cheros, ang mga anak ni Sia, ang mga anak ni Fadon, ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Akub, ang mga anak ni Hagab, ang mga anak ni Samlai, ang mga anak ni Hanan, ang mga anak ni Gidiel, ang mga anak ni Gaher, ang mga anak ni Reaya, ang mga anak ni Resain, ang mga anak ni Nekoda, ang mga anak ni Gazam, ang mga anak ni Uza, ang mga anak ni Pasea, ang mga anak ni Besai, ang mga anak ni Asena, ang mga anak ni Meonim, ang mga anak ni Nefusim, ang mga anak ni Bakbuk, ang mga anak ni Hakusa, ang mga anak ni Harhur, ang mga anak ni Bazluth, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa, ang mga anak ni Berkos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Tema, ang mga anak ni Nesha, ang mga anak ni Hatifa. Ang mga anak ng mga lingkod ni Solomon ay ang mga anak ni Sotai, ang mga anak ni Sophireth, ang mga anak ni Peruda, ang mga anak ni Jaala, ang mga anak ni Darkon, ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Sephatias, ang mga anak ni Hatil, ang mga anak ni Pochereth Hasebaim, ang mga anak ni Ami. Lahat ng mga Nethineo at ng mga anak ng mga lingkod ni Salomon 372. At ang mga ito ang nagsiyahon mula sa Tel Mela, Tel Harsa, Cherub, Adan at Immer. Ngunit hindi nila naipakilala ang mga sangbahayan ng kanilang mga magulang at ang kanilang binhi kung sila ay taga-Israel. Ang mga anak ni Delaya, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Nekoda, 652. At sa mga anak ng mga saserdote, ang mga anak ni Abaya, ang mga anak ni Kos, ang mga anak ni Barzillai, na nag-asawa sa mga anak ni Barzillai na Galaadita at tinawag ayon sa kanilang pangalan. Ang mga ito ay nagsihanap ng talaan ng kanilang pangalan sa nangabilang ayon sa talaan ng lahi, ngunit hindi nangasumpungan, kaya't sila ay nangabilang na Hawa at nangaalis sa pagkasaserdote. At sinabi ng tagapamahala sa kanila na sila'y huwag magsisikain ng mga pinakabanal na bagay hanggang sa tumayo ang isang saserdote na may Urim at Thummim. Ang buong kapisanang magkakasama ay 42,360. Bukod sa kanilang mga aliping lalaki at babae na may 7,337 at sila'y nangagkaroon ng 200 na mga awit na lalaki at babae. Ang kanilang mga kabayo ay 736. Ang kanilang mga mula ay 245. Ang kanilang mga kamelyo 435. Ang kanilang mga asno 6,720. At ang ilan sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang nang sila'y magsidating sa bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem ay nangaghandog na kusa sa bahay ng Diyos upang husayin sa kinatatayuan. Sila'y nangagbigay ayon sa kanilang kaya sa ingatang yaman ng gawain na 61,000 darikong ginto at 5,000 librang pilak at 100 na bihisan ng mga saserdote. Gayon ang mga saserdote at ang mga Levita at ang iba sa bayan at ang mga awit at ang mga tagatanod pinto at ang mga Nethineo nagsitahan sa kanilang mga bayan at ang buong Israel ay sa kanilang mga bayan. 3 kabanata. At nang dumating ang 7 buwan at ang mga anak ni Israel ay nanga sa mga bayan, ang bayan ay nagpipisa na parang isang tao sa Jerusalem. Nang magkagayoy tumayo si Hesua na anak ni Josadek at ang kaniyang mga kapatid na mga saserdote at si Zorobabel na anak ni Shealtiel
at ang kaniyang mga kapatid at itinayo ang dambana ng Diyos ng Israel upang paghandugan ng mga handog na susunugin gaya ng nasusulat sa kautusan ni Moises na lalaki ng Diyos. At ipinatong nila ang dambana sa tungtungan niya sapagkat ang takot ay sumaka nila dahil sa mga bayan ng mga lupain at kanilang pinaghandugan ng mga handog na susunugin sa Panginoon sa makatuwid bagay ng mga handog na susunugin sa umaga't hapon. At kanilang ipinagdiwang ang kapistahan ng mga balag gaya ng nasusulat at naghandog ng mga handog na susunugin sa araw-araw ayon sa bilang, ayon sa ayos, gaya ng katungkulang kinakailangan sa bawat araw. At pagkatapos ng palaging handog na susunugin at ng mga handog sa mga bagong buwan at ng lahat na takdang kapistahan sa Panginoon na mga itinalaga at ng lahat na naghandog na kusa ng kusang handog sa Panginoon. Mula sa unang araw ng 7 buwan, nangagpasimula sila na nangaghandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon, ngunit ang tatagang baon ng templo ng Panginoon ay hindi pa nalalagay. Sila'y nangagbigay rin naman ng salapi sa mga kantero at sa mga anluwagi at pagkain at inumin at langis sa kanila ng mga taga-Sidon at sa kanila ng mga taga-Tiro upang mangagdala ng mga kahoy na sedro na mula sa Libano na paraanin sa dagat hanggang sa Jopa ayon sa pahintulot na nangagkaroon sila kay Ciro na hari sa Persia. Nang 2 taon nga ng kanilang pagparoon sa bahay ng Diyos sa Jerusalem, sa 2 buwan, nangagpasimula si Zorobabel na anak ni Shealtiel at si Gesua na anak ni Josadek at ang nalabi sa kanilang mga kapatid na mga saserdote at mga Levita at silang lahat na nagsipanggaling sa Jerusalem na mula sa pagkabihag at inihalal ang mga Levita mula sa 20 taong gulang na patanda upang magsipamahala sa gawain sa bahay ng Panginoon. Nakatayo nga si Jesua na kasama ng kaniyang mga anak at ng kaniyang mga kapatid, si Kadmiel at ang kaniyang mga anak, ang mga anak ni Juda, na magkakasama upang magsipamahala sa mga manggagawa sa bahay ng Diyos. Ang mga anak ni Henadad na kasama ng kanilang mga anak at ng kanilang mga kapatid na mga Levita. At nang ilagay ng mga manggagawa ang tatagang baon ng templo ng Panginoon, kanilang inilagay ang mga saserdote na bihis na may mga pakaka at ang mga Levita na mga anak ni Asaph na may mga simbalo upang magsipuri sa Panginoon ayon sa alituntunin ni David na hari sa Israel. At sila'y nagawitang isa't isa sa pagpuri at pagpapasalamat sa Panginoon na nangagsasabi sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kaniyang kaawaan ay magpakailanman sa Israel. At ang buong bayan ay humiyaw ng malakas nang sila'y magsipuri sa Panginoon, sapagkat ang tatagang baon ng bahay ng Panginoon ay nalagay. Ngunit marami sa mga saserdote at mga Levita at mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, mga matanda na nangakakita ng unang bahay, nang ang tatagang baon ng bahay na ito ay malagay sa harap ng kanilang mga mata, ay nagsiiyak ng malakas, at marami ay nagsihiyaw ng malakas dahil sa kagalakan. Na ano pat hindi makilala ng bayan ang kaibahan ng ingay ng hiyaw ng kagalakan sa ingay ng iyak ng bayan, sapagkat ang bayan ay humiyaw ng malakas na hiyaw at ang ingay ay narinig sa malayo. 4 na kabanata. Nang mabalitaan nga ng mga kaaway ng Juda at Benjamin na ang mga anak sa pagkabihag ay nangagtatayo ng templo na ukol sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, nagsilapit nga sila kay Zorobabel at sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang at nangagsabi sa kanila, "Papagtayuin ninyo kami na kasama ninyo, sapagkat aming hinahanap ang inyong Diyos na gaya ng inyong ginagawa, at kami ay nangaghahain sa kaniya mula ng mga kaarawan ni Esarhaddon na hari sa Assyria na nagahon sa amin dito." Ngunit si Zorobabel at si Jesua at ang nalabi sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng Israel ay nangagsabi sa kanila, "Kayo'y walang ipakikialam sa amin sa pagtatayo ng isang bahay na ukol sa aming Diyos, kundi kami rin na magkasama ay aming ipagtatayo ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, gaya ng iniutos sa amin ni Ciro na hari sa Persia." Nang magkagayo'y pinahina ng bayan ng lupain ng mga kamay ng bayan ng Juda at binagabag sila sa pagtatayo. At umupa ng mga tagapayo laban sa kanila upang iurong ang kanilang akala sa lahat ng kaarawan ni Ciro na hari sa Persia hanggang sa paghahari ni Dario na hari sa Persia. At sa paghahari ni Asuero, sa pasimula ng kaniyang paghahari, nagsisulat sila ng isang sakdal laban sa mga taga-Juda at Jerusalem. At sa mga kaarawan ni Artajerjes, nagsisulat si Bislam, si Mitridates, si Tabel at ang nalabi sa kaniyang mga kasama kay Artajerjes na hari sa Persia.
at ang pagkasulat ng sulat ay nasusulat ng sulat Syria at ang laman niyaon ay wikang Syria. Si Rehum na kasangguni at si Simsai na kalihim sumulat ng isang sulat laban sa Jerusalem kay Artaxerxes na hari ng ganitong paraan. Nang magkagayoy nagsisulat si Rehum na tagapayo at si Simsai na kalihim at ang nalabi sa kanilang mga kasama, ang mga Dinaita at ang mga Afarsasita, ang mga Tharfelita, ang mga Afarsita, ang mga Archevita, ang mga Babilonyo, ang mga Susanchita, ang mga Dehaita, ang mga Elamita. At ang nalabi sa mga bansa na itinawid ng dakila at marangal na si Asnapar at inilagay sa bayan ng Samaria at sa nalabi sa lupain na nasa dakuro ng ilog at sa iba pa. Ito ang salin ng sulat na kanilang ipinadala kay Artaxerxes na hari. Ang iyong mga lingkod na mga lalaki sa dakuro ng ilog at iba pa. Talastasin ng hari na ang mga Judyo na nagsiyahong galing sa iyo ay nagsiparoon sa amin sa Jerusalem. Kanilang itinatayo ang mapanghimagsik at masamang bayan at nayari ang mga kuta at isinauli ang mga tatagang baon. Talastasin ngayon ng hari na kung ang bayang ito ay matayo at ang mga kuta ay mayari, sila ay hindi magbabayad ng buwis, kabayaran o upa at sa wakas ay ikapapahamak ng mga hari. Sapagkat aming kinakain nga ang asin ng bahay-hari at hindi marapat sa amin na aming makita ang ikasisirang puri ng hari, kaya't kami ay nangagsugo at nangagpatotoo sa hari. Upang ang pagsaliksik ay maisagawa sa aklat ng mga alaala ng iyong mga magulang, sa gayoy iyong masusumpungan sa aklat ng mga alaala at malalaman na ang bayang ito ay mapanghimagsik na bayan at mapangpahamak sa mga hari at mga lalawigan at sila'y nagsipanghimagsik doon ng unang panahon na siyang ikinagiba ng bayang ito. Aming pinatototohanan sa hari na kung ang bayang ito ay matayo at ang mga kuta ay mayari, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa dako roon ng ilog sa kadahilanang ito. Nang magkagayoy nagpadala ang hari ng kasagutan kay Rehum na kasangguni at kay Simsai na kalihim at sa mga nalabi sa kanilang mga kasama na nagsisitahan sa Samaria at sa nalabi sa lupain sa dako roon ng ilog, kapayapaan at iba pa. Ang sulat na inyong ipinadala sa amin ay nabasa na maliwanag sa harap ko. At ako'y nagpasiya at ang pagsaliksik ay naisagawa at nasumpungan na ang bayang ito ng una ay gumawa ng panghihimagsik laban sa mga hari at ang panghihimagsik at pagbabanta ay nagawa roon. Nagkaroon naman doon ng mga maykayang hari sa Jerusalem na nagpuno sa buong lupain sa dako roon ng ilog at buwis, kabayaran at upa ay nabayad sa kanila. Magpasiya kayo ngayon na inyong patigilin ng mga taong ito at upang ang bayang ito ay huwag matayo hanggang sa ang pasiya ay magawa ko. At kayo'y mangingingat na huwag kayong magpabaya dito. Bakit ang pagkapahamak ay mangyayari sa ikapapahamak ng mga hari? Nang mabasa nga ang salin ng sulat ng Haring Artaxerxes sa harap ni Rehum at ni Simsai na kalihim at ng kanilang mga kasama, sila'y nangagmadaling nagsiparoon sa Jerusalem sa mga Judyo at pinatigil nila sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan. Nang magkagayoy natigil ang gawa sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem, at natigil hanggang sa 2 taon ng paghahari ni Dario na hari sa Persia. 5 kabanata, ang mga propeta nga si Hageo na propeta at si Zacharias na anak ni Ido ay nanghula sa mga Judyo na nasa Juda at Jerusalem. Sa pangalan ng Diyos ng Israel ay nagsipanghula sila sa kanila. Nang magkagayoy bumangon si Zorobabel na anak ni Sealthiel at si Hesua na anak ni Josadak at pinasimulang itinayo ang bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. At kasama nila ang mga propeta ng Diyos na nagsisitulong sa kanila. Nang panahon ding yaon ay naparoon sa kanila si Tatnai na tagapamahala sa dako roon ng ilog at si Sethar-boznai at ang kanilang mga kasama at nagsabi ng ganito sa kanila, "Sino ang nagbigay sa inyo ng pasiya upang itayo ang bahay na ito at yariin ang kutang ito?" Nang magkagayoy nangagsalita kami sa kanila ng ganitong paraan, "Lubado ang mga pangalan ng mga tao na nagsigawa ng bahay na ito?" Ngunit ang mata ng kanilang Diyos ay nakatingin sa mga matanda ng mga Judyo at hindi nila pinatigil hanggang sa ang bagay ay dumating kay Dario at nang magkagayoy ang sagot ay nabalik sa pamamagitan ng sulat tungkol doon. Ang salin ng sulat na ipinadala ni Tatnai na tagapamahala sa dako roon ng ilog at ni Sethar-boznai at ng kaniyang mga kasama na mga Afarsachita na nanga sa dako roon ng ilog kay Dario na hari. Sila'y nangagpadala ng isang sulat sa kaniya
na kinasusulatan ng ganito, "Kay Dario na hari, buong kapayapaan." Talastasin ng hari na kami ay nagsiparoon sa lalawigan ng Juda sa bahay ng dakilang Diyos na natayo ng mga malaking bato at mga kahoy ay nalapat sa mga kuta, at ang gawaing ito ay pinagsisikapan at nayayari sa kanilang mga kamay. Nang magkagayoy, tumanong kami sa mga matandang yaon at nagsabi sa kanila ng ganito, "Sino ang nagbigay sa inyo ng pasiya upang itayo ang bahay na ito at upang yariin ang kutang ito?" Aming itinanong naman sa kanila ang kanilang mga pangalan na patotohanan sa iyo upang aming maisulat ang mga pangalan ng mga tao na nangungulo sa kanila. At ganito sila nangagbalik ng sagot sa amin na nangagsasabi, "Kami ay mga lingkod ng Diyos ng langit at lupa at nangagtatayo ng bahay na natayo nitong malaong panahon na itinayo at niyari ng isang dakilang hari sa Israel. Ngunit pagkamungkahi sa pag-iinit sa Diyos ng langit ng aming mga magulang, ibinigay niya sila sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, na Kaldeo na siyang gumiba ng bahay na ito at dinala ang bayan sa Babylonia. Ngunit sa unang taon ni Ciro na hari sa Babylonia, gumawa ng pasiya si Ciro na hari na itayo ang bahay na ito ng Diyos. At ang ginto at pilak na mga sisidlan rin naman sa bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo na nasa Jerusalem at nangadala sa loob ng templo ng Babylonia, ang mga yaon ay inilabas sa templo ng Babylonia ni Ciro na hari at ibinigay sa isang nagngangalang Sesbasar na siya niyang ginawang tagapamahala. At sinabi niya sa kaniya, "Kunin mo ang mga sisidlang ito, ikaw ay yumaon, ipagpasok mo sa templo na nasa Jerusalem at ipahintulot mo na matayo ang bahay ng Diyos sa kaniyang dako." Nang magkagayoy naparoon ang Sesbasar na yaon at inilagay ang mga tatagang baon ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem, at mula sa panahong yaon hanggang ngayon ay itinatayo at hindi pa yari. Ngayon nga, kung inaakalang mabuti ng hari magsagawa ng pagsaliksik sa bahay na ingatang yaman ng hari na nandyan sa Babylonia, kung gayon nga na nagpasiya si Ciro na hari na itayo ang bahay na ito ng Diyos sa Jerusalem at ipasabi sa amin ng hari ang kaniyang kalooban tungkol sa bagay na ito. Ika-6 na kabanata. Nang magkagayoy si Dario na hari ay gumawa ng pasiya at ang pagsaliksik ay isinagawa sa bahay ng mga aklat na kinalalagyan ng mga kayamanan sa Babylonia. At nasumpungan sa Akmeta sa bahay-hari na nasa lalawigan ng Media ang isang ikid at to'y nasusulat ang ganito na pinakaalaala. Nang unang taon ni Ciro na hari, si Ciro na hari ay gumawa ng pasiya tungkol sa bahay ng Diyos sa Jerusalem, ipahintulot na matayo ang bahay, ang dako na kanilang pinaghahandugan ng mga hain, at ipahintulot na malagay na matibay ang mga tatagang baon. Ang taas niya ay 60 siko at ang luwang niya ay 60 siko, na may 3 hanay na mga malaking bato at 1 hanay ng bagong kahoy, at ang magugugol ay ibigay na mula sa bahay ng hari. At ang ginto at pilak na mga sisidlan din naman ng bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo na nasa Jerusalem at nangadala sa Babylonia, masauli at ipasok uli sa templo na nasa Jerusalem, bawat isa'y sa kani-kaniyang dako at iyong ipaglalagay sa bahay ng Diyos. Ngayon nga, Tatnay, na tagapamahala sa dako ron ng ilog, Setar-Boznai, at ang inyong mga kasama na mga Aparsachita na nasa dako ron ng ilog, magsilayo kayo mula riyan. Pabayaan ninyo ang gawain sa bahay na ito ng Diyos. Ipahintulot ninyo na itayo ng tagapamahala ng mga Hudyo at ng mga matanda ng mga Hudyo ang bahay na ito ng Diyos sa kaniyang dako. Bukod dito ay gumagawa ako ng pasiya kung ano ang inyong gagawin sa mga matandang ito ng mga Judyo sa pagtatayo ng bahay na ito ng Diyos, na sa mga pag-aari ng hari sa makatuwid bagay sa buwis sa dako roon ng ilog, ang mga magugugol ay ibigay ng buong sikap sa mga taong ito upang huwag mga gluwat. At ang kanilang kakailanganin mga guyang toro at gayon din ang mga tupa at mga kordero na ukol sa mga handog na susunugin para sa Diyos ng langit, trigo, asin, alak at langis, ayon sa salita ng mga saserdote na nanga sa Jerusalem, ibigay sa kanila araw-araw na walang pagsala, upang sila ay makapaghandog ng mga hain na pinakamasarap na amoy sa Diyos ng langit at idalangin ang buhay ng hari at ng kaniyang mga anak. Ako na may gumawa ng pasiya na sinumang bumago ng salitang ito, hugutan ng isang sikang ang kaniyang bahay at itaas siya at mabitin doon. At ang kaniyang bahay ay maging tipunan ng dumi dahil dito. At lipulin ng Diyos na nagpatahan ng kaniyang pangalan doon ang lahat ng mga hari at mga bayan na mag-uunat ng kanilang kamay na baguhin
upang gibain ang bahay na ito ng Diyos na nasa Jerusalem. Akong si Dario ang gumawa ng pasiya, isagawa ng buong sikap. Nang magkagayoy si Tatnai na tagapamahala sa dako roon ng ilog, si Setar-Boznai at ang kanilang mga kasama dahil sa iniutos ni Dario na hari ay gumawa ng buong sikap. At ang mga matanda ng mga Yudyo ay nangagtayo at nangapasulong ayon sa hula ni Hageo na propeta at ni Zacarias na anak ni Ido. At kanilang itinayo at niyari ayon sa utos ng Diyos ng Israel at ayon sa pasiya ni Ciro at ni Dario at ni Artaxerxes na hari sa Persia. At ang bahay na ito ay nayari ng 3 araw ng buwan ng Adar, ng 6 na taon ng paghahari ni Dario na hari. At ang mga anak ni Israel, ang mga saserdote at ang mga Levita at ang mga nalabi sa mga anak sa pagkabihag ay nangagdiwang ng pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos na may kagalakan. At sila'y nangaghandog sa pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos ng 100 baka, 200 lalaking tupa, 400 kordero. At ang pinakahandog dahil sa kasalanan na ukol sa buong Israel ay 12 lalaking kambing ayon sa bilang ng mga lipi ng Israel. At kanilang inilagay ang mga saserdote sa kanilang mga bahagi at ang mga Levita sa kanilang mga paghahali-halili sa paglilingkod sa Diyos na nasa Jerusalem, gaya ng nasusulat sa aklat ni Moises. At ang mga anak sa pagkabihag ay nangagdiwang ng Paskua ng 14 ng unang buwan. Sapagkat ang mga saserdote at ang mga Levita ay nangagpakalinis na magkakasama, silang lahat ay malilinis at kanilang pinatay ang kordero ng Paskua na ukol sa lahat ng mga anak sa pagkabihag at sa kanilang mga kapatid na mga saserdote at sa kanilang sarili. At ang mga anak ni Israel na nangagbalik uli na mula sa pagkabihag at yaong lahat na sa kanila ay nagsihiwalay sa karumihan ng mga bansa ng lupain upang hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagsikain. At nangagdiwang ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura na 7 araw na may kagalakan, sapagkat pinapagkatuwa sila ng Panginoon at nanumbalik ang puso ng hari sa Assyria sa kanila upang palakasin ang kanilang mga kamay sa gawain sa bahay ng Diyos ng Israel. 7 kabanata. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, sa paghahari ni Artaxerxes na hari sa Persia, si Ezra na anak ni Sarias, na anak ni Azarias, na anak ni Hilkias, na anak ni Salom, na anak ni Sadok, na anak ni Achitob, na anak ni Amarias, na anak ni Azarias, na anak ni Meraioth, na anak ni Zeraias, na anak ni Uzi, na anak ni Buchi, na anak ni Abisue, na anak ni Phinehas, na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron, na pangulong saserdote. Ang Ezra na ito ay yumaon mula sa Babylonia, at siya ay kalihim na bihasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel, at tinulutan siya ng hari sa lahat niyang kahilingan ayon sa kamay ng Panginoon niyang Diyos na sumasa kaniya. At nakiyahon sa Jerusalem ang ilan sa mga anak ni Israel at sa mga saserdote at sa mga Levita at sa mga awit at sa mga tagatanod pinto at sa mga Nethineo sa 7 taon ni Artaxerxes na hari. At siya ay naparoon sa Jerusalem sa 5 buwan na sa 7 taon ng hari. Sapagkat sa unang araw ng unang buwan ay nagpasimula siyang umahon mula sa Babylonia at sa unang araw ng 5 buwan ay dumating siya sa Jerusalem ayon sa mabuting kamay ng kaniyang Diyos na sumasa kaniya. Sapagkat inilagak ni Ezra ang kaniyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin at upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan at mga kahatulan. Ito nga ang salin ng sulat na ibinigay ng Haring Artaxerxes kay Ezra na saserdote, na kalihim sa mga salita ng mga utos ng Panginoon at ng kaniyang mga palatuntunan sa Israel. Si Artaxerxes na hari ng mga hari kay Ezra na saserdote, na kalihim sa kautusan ng Diyos ng langit na sakdal at iba pa. Ako'y gumagawa ng pasiya na silang lahat na sa bayan ng Israel at ang kanilang mga saserdote at ang mga Levita sa aking kaharian, na nag-aakala ng kanilang sariling kusang kalooban na nagsiparoon sa Jerusalem ay magsisama sa iyo. Yamang ikaw ay sinugo sa ganang hari at ng kaniyang 7 kasangguni upang mag-usisa tungkol sa Juda at Jerusalem ayon sa kautusan ng iyong Diyos na nasa iyong kamay. At dalhin ang pilak at ginto na inihandog na kusa ng hari at ng kaniyang mga kasangguni sa Diyos ng Israel na ang tahanan ay nasa Jerusalem. At ang lahat na pilak at ginto na iyong masusumpungan sa buong lalawigan ng Babylonia, pati ng kusang handog ng bayan at ng mga saserdote na mga naghahandog na kusa sa bahay ng kanilang Diyos na nasa Jerusalem. Kaya't ibibili mo ng buong sikap ang salaping ito ng mga toro, mga lalaking tupa, mga kordero,
pati ng mga handog na harina at ng mga handog na inumin ng mga yaon, at iyong ihahandog sa ibabaw ng dambana ng bahay ng inyong Diyos na nasa Jerusalem. At anumang akalain mong mabuti at ng iyong mga kapatid na gawin sa labis sa pilak at ginto, gawin ninyo ayon sa kalooban ng inyong Diyos. At ang mga sisidlang nabigay sa iyo na ukol sa paglilingkod sa bahay ng iyong Diyos, ibigay mo sa harap ng Diyos sa Jerusalem. At anumang kakailanganin pa sa bahay ng iyong Diyos na ipagkakailangan mong ibigay mo na mula sa bahay ng kayamanan ng hari. At akong si Artajerjes na hari, nagpasiya sa lahat ng mga taga-ingat yaman na nasa dako roon ng ilog na anumang hingin sa inyo ni Ezra na saserdote na kalihim sa kautusan ng Diyos ng langit, ibigay ng buong sikap, hanggang 100 talentong pilak at hanggang 100 takal ng trigo at 100 bath ng alak at 100 bath ng langis at asin na walang tasa. Anumang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit, sapagkat bakit magkakaroon ng puot ng Diyos laban sa kaharian ng hari at ng kaniyang mga anak. Pinatototohanan din naman namin sa inyo na tungkol sa sinuman sa mga saserdote at mga levita, mga awit, mga tagatanod pinto, mga nethineo o mga lingkod sa bahay na ito ng Diyos, ay hindi marapat na lapatan sila ng buwis, kabayaran o upa. At ikaw, Ezra, ayon sa karunungan ng iyong Diyos na nasa iyong kamay, maghalal ka ng mga magistrado at mga hukom na makakahatol sa buong bayan na nasa dako roon ng ilog, niyaong lahat na nakatatalos ng mga kautusan ng iyong Diyos, at turuan ninyo yaong hindi nakakaalam. At sinumang hindi tumupad ng kautusan ng iyong Diyos at ng kautusan ng hari, gawin sa kaniya ang kahatulan ng buong sikap, maging sa kamatayan o sa pagtatapon o sa pagsamsam ng mga pag-aari o sa pagkabilanggo. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng ating mga magulang, na naglagak ng ganyang mga bagay na gaya nito sa puso ng hari, na pagandahin ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem, at nagdulot sa akin ng kahabagan sa harap ng hari at ng kaniyang mga kasangguni at sa harap ng lahat na may kayang prinsipe ng hari. At ako'y tumibay ayon sa kamay ng Panginoon kong Diyos na sumasa akin, at ako'y nagpisan mula sa Israel ng mga pangulong lalaki upang magsiyahong kasama ko. 8 kabanata. Ito nga ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, at ito ang talaan ng lahi nila na nagsiyahong kasama ko mula sa Babylonia sa paghahari ni Artajerjes na hari. Sa mga anak ni Phineas, si Gerson; sa mga anak ni Ithamar, si Daniel; sa mga anak ni David, si Hattus; sa mga anak ni Sechanias; sa mga anak ni Pharos, si Zacharias; at kasama niya na nabilang ayon sa talaan ng lahi ang mga lalaki na 150. Sa mga anak ni Pahath Moab, si Eliehoenai na anak ni Zarahias, at kasama niya ay 200 lalaki. Sa mga anak ni Sechanias, ang anak ni Jahaziel, at kasama niya ay 300 lalaki. At sa mga anak ni Edin, si Ebed na anak ni Jonathan, at kasama niya ay 50 lalaki. At sa mga anak ni Elam, si Isaiah na anak ni Athalias, at kasama niya ay 70 lalaki. At sa mga anak ni Cephatias, si Zebadias na anak ni Michael, at kasama niya ay 80 lalaki. Sa mga anak ni Joab, si Obadias na anak ni Jehiel, at kasama niya ay 218 lalaki. At sa mga anak ni Solomit, ang anak ni Josephias, at kasama niya ay 160 lalaki. At sa mga anak ni Bebai, si Zacharias na anak ni Bebai, at kasama niya ay 28 lalaki. At sa mga anak ni Azgad, si Johanan na anak ni Katan, at kasama niya ay 110 lalaki. At sa mga anak ni Adonikam, na siyang mga huli, at ang mga ito ang kanilang mga pangalan, Eliphelet, Jael, at Semaias, at kasama nila ay 60 lalaki. At sa mga anak ni Bigvai, si Utai at si Zabud, at kasama nila ay 70 lalaki. At pinisan ko sila sa ilog na umaagos patungo sa Ahava, at do'y nangagpahinga kaming 3 araw, at aking minasdan ang bayan at ang mga saserdote, at walang nasumpungan doon sa mga anak ni Levi. Nang magkagayoy ipinasundo ko si Eliezer, si Ariel, si Semaias, at si Elnathan, at si Jarib at si Elnathan, at si Nathan, at si Zacharias, at si Mesulam na mga pangulong lalaki. Gayon din si Joyarib at si Elnathan na mga tagapagturo. Aking sinugo sila kay Ido na pangulo sa dako ng Kasipia, at aking sinaysay sa kanila kung ano ang kanilang nararapat sabihin kay Ido at sa kaniyang mga kapatid na mga Nethineo sa dako ng Kasipia, upang sila ay mangagdala sa atin ng mga tagapangasiwa sa bahay ng ating Diyos.
At ayon sa mabuting kamay ng ating Diyos na sumasa atin ay nagdala sila sa atin ng isang lalaki na matalino sa mga anak ni Mahali, na anak ni Levi, na anak ni Israel, at si Serebias pati ng kaniyang mga anak na lalaki at mga kapatid, 18. At si Hasabias at kasama niya ay si Isaiah sa mga anak ni Merari, ang kaniyang mga kapatid at kaniyang mga anak na lalaki, 20. At sa mga Nethineo na ibinigay ni David at ng mga pangulo sa paglilingkod sa mga Levita, 220 Nethineo. Silang lahat ay nasasaysay ayon sa pangalan. Nang magkagayoy nagtanyag ako ng ayuno doon sa ilog ng Ahava upang tayo'y magpakababa sa harap ng ating Diyos upang humanap sa Kaniya ng matuwid na daan sa ganang atin at sa ating mga bata at sa lahat ng ating pag-aari. Sapagkat ako'y nahiyang humingi sa hari ng pulutong ng mga sundalo at ng mga mangangabayo upang tulungan tayo laban sa mga kaaway sa daan. Sapagkat aming sinalita sa hari na sinasabi, ang kamay ng ating Diyos ay sumasa kanilang lahat na humahanap sa Kaniya sa ikabubuti. Ngunit ang kaniyang kapangyarihan at ang pag-iinit ay laban sa kanilang lahat na nagpapabaya sa Kaniya. Sa gayoy nangagayuno tayo at nagsidalangin sa ating Diyos dahil dito at dininig niya tayo. Nang magkagayoy inihiwalay ko ang 12 sa mga puno ng mga saserdote, sa makatuwid bagay si Serebias, si Hasabias, at 10 sa kanilang mga kapatid na kasama nila. At tinimbang sa kanila ang pilak at ang ginto at ang mga sisidlan sa makatuwid bagay ang handog sa bahay ng ating Diyos na pinaghandugan ng hari at ng kaniyang mga kasangguni at ng kaniyang mga prinsipe at ng buong Israel na nakaharap doon. Akin ngang tinimbang sa kanilang kamay ay 650 talentong pilak at mga pilak na sisidlan ay 100 talento. Sa ginto ay 100 talento. At 20 mangkok na ginto na may 1,000 dariko at 2 sisidlan na pinong makinang natanso na halagang gaya ng ginto. At sinabi ko sa kanila, kayo'y banal sa Panginoon at ang mga sisidlan ay natatalaga at ang pilak at ang ginto ay kusang handog sa Panginoon na Diyos ng inyong mga magulang. Magsipagbantay kayo at ingatan ninyo hanggang sa inyong matimbang sa harap ng mga puno ng mga saserdote at ng mga Levita at ng mga prinsipe ng mga sangbahayan ng mga magulang ng Israel sa Jerusalem sa mga silid ng bahay ng Panginoon. Sa gayoy tinanggap ng mga saserdote at ng mga Levita ang timbang ng pilak at ginto at ng mga sisidlan upang dalhin sa Jerusalem sa bahay ng ating Diyos. Nang magkagayoy nagsiyaon tayo mula sa ilog ng Ahava ng 12 araw ng unang buwan upang pumaroon sa Jerusalem. At ang kamay ng ating Diyos ay sumaatin at iniligtas niya tayo sa kamay ng kaaway at sa bumabakay sa daan. At tayo ay nagsidating sa Jerusalem at nagsitahan doon na 3 araw. At nang ika-4 na araw, ang pilak at ang ginto at ang mga sisidlan ay natimbang sa bahay ng ating Diyos sa kamay ni Meremoth na anak ni Urias na saserdote. At kasama niya si Eleazar na anak ni Finis, at kasama nila si Josabad na anak ni Jesua at si Noadias na anak ni Binnui na mga Levita. Ang kabuuan sa pamamagitan ng bilang at ng timbang at ang buong timbang ay nasulat ng panahong yaon. Ang mga anak sa pagkabihag na nagsipanggaling sa pagkatapon ay nangaghandog ng mga handog na susunugin sa Diyos ng Israel, 12 toro sa ganang buong Israel, 96 na lalaking tupa, 77 kordero, 12 kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan. Lahat ng ito'y handog na susunugin sa Panginoon. Kanilang ibinigay ang mga bilin ng hari sa mga satrapa ng hari at sa mga tagapamahala sa dako roon ng ilog, at kanilang pinasulong ang bayan at ang bahay ng Diyos. 9 na kabanata. Nang magawa nga ang mga bagay na ito, ang mga prinsipi ay nagsilapit sa akin na nangagsasabi, ang bayan ng Israel at ang mga saserdote at ang mga Levita ay hindi nagsihiwalay sa mga bayan ng mga lupain na nagsisigawan ng ayon sa kanilang mga karumaldumal sa makatuwid bagay ang mga Kananeo, ang mga Hethio, ang mga Ferezeo, ang mga Jebuseo, ang mga Amonita, ang mga Moabita, ang mga taga-Ehipto, at ang mga Amoreo. Sapagkat kinuha nila ang kanilang mga anak na babae sa ganang kanilang sarili at sa kanilang mga anak na lalaki na ano pat ang banal na binhi ay nahalo nga sa bayan ng mga lupain. Oo, ang kamay ng mga prinsipe at ng mga pinuno ay naging puno sa pagsalangsang na ito. At nang mabalitaan ko ang bagay na ito, aking hinapak ang aking suot at ang aking balabal
at binaltak ko ang buhok ng aking ulo at ng aking baba, at ako'y naupong natitigilan. Nang magkagayoy nagpipisan sa akin ang lahat na nanginginig sa mga salita ng Diyos ng Israel dahil sa pagsalangsang nila na sa pagkabihag, at ako'y naupong natitigilan hanggang sa pag-aalay sa hapon. At sa pag-aalay sa kinahapunan ay bumangon ako sa aking pagpapakumbaba, nahapak ang aking suot at ang aking balabal, at ako'y lumuhod ng aking mga tuhod at iniunat ko ang aking mga kamay sa Panginoon kong Diyos. At aking sinabi, O aking Diyos, ako'y napahiya at namula na itaas ang aking mukha sa iyo na aking Diyos, sapagkat ang aming mga kasamaan ay nagsilala sa aming ulo at ang aming sala ay umabot hanggang sa langit. Mula ng mga kaarawan ng aming mga magulang ay naging totoong salarin kami hanggang sa araw na ito. At dahil sa aming mga kasamaan, kami, ang aming mga hari, at ang aming mga saserdote ay nangabigay sa kamay ng mga hari ng mga lupain, sa tabak, sa pagkabihag, sa pagkasamsam, at sa kahihiyan ng mukha gaya sa araw na ito. At ngayon sa sandaling panahon ay napakita ang biyaya na mula sa Panginoon naming Diyos upang iwan sa amin ang isang nalabi na nakatanan at upang bigyan kami ng isang pako sa kaniyang dakong banal upang palinawin ng aming Diyos ang aming mga mata at bigyan kami ng kaunting kabuhayan sa aming pagkaalipin. Sapagkat kami ay mga alipin, gayon may hindi kami pinabayaan ng aming Diyos sa aming pagkaalipin, kundi naggawad ng kaawaan sa amin sa paningin ng mga hari sa Persia upang bigyan kami ng kabuhayan, upang itayo ang bahay ng aming Diyos at upang husayin ang sira niyon at upang bigyan kami ng kuta sa Juda at sa Jerusalem. At ngayon, O aming Diyos, ano ang aming sasabihin pagkatapos nito? Sapagkat aming pinabayaan ang iyong mga utos, na iyong iniutos sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na mga propeta na nangagsasabi, ang lupain na inyong pinaroroonan upang ariin ay maruming lupain dahil sa mga karumihan ng mga bayan ng mga lupain, dahil sa kanilang mga karumal-dumal na pinuno sa dulot-dulo ng kanilang karumihan. Ngayon nga'y huwag ninyong ibigay ang inyong mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki, ni kunin man ninyo ang kanilang mga anak na babae sa ganang inyong mga anak na lalaki, ni hanapin ang kanilang kapayapaan o ang kanilang kaginhawaan magpakailanman, na kayo bagay magsilakas at magsikain ng buti ng lupain, at iwan ninyo na pinakamana sa inyong mga anak magpakailanman. At pagkatapos ng lahat na dumating sa amin dahil sa aming masamang mga gawa, at dahil sa aming malaking sala, sa paraang ikaw na aming Diyos ay nagparusa sa amin ng kulang kaysa marapat sa aming mga kasamaan at binigyan mo kami ng ganitong nalabi. Amin ba uling sisirain ang iyong mga utos at makikipisan ng mahigpit sa mga bayan na nagsisigawan ng mga karumaldumal na ito? Hindi ka ba magagalit sa amin hanggang sa inyong malipol kami, na ano pat huwag magkaroon ng nalabi o ng sinumang nakatanan? O Panginoon, na Diyos ng Israel, ikaw ay matuwid, sapagkat kami ay naiwan na isang nalabi na nakatanan na gaya sa araw na ito. Narito, kami ay nanga sa harap mo sa aming sala, sapagkat walang makatatayo sa harap mo dahil dito. 10 kabanata, habang si Ezra nga ay dumadalangin at nagpapahayag ng kasalanan na umiiyak at nagpapatira pa sa harap ng bahay ng Diyos, nagpipisan sa kaniya mula sa Israel ang isang napakalaking kapisanan ng mga lalaki at mga babae at mga bata, sapagkat ang bayan ay umiyak na mainam. At si Sechanias na anak ni Jehiel, na isa sa mga anak ni Elam, ay sumagot at nagsabi kay Ezra, kami ay nagsisalangsang laban sa ating Diyos at nangagasawa sa mga babaeng taga-ibang bayan ng lupain. Gayunman, may pag-asa sa Israel tungkol sa bagay na ito. Ngayon nga'y mga kipagtipan tayo sa ating Diyos na ating ihiwalay ang lahat na asawa at ang mga ipinanganak nila ayon sa payo ng aking Panginoon at niyaong mga nanginginig sa utos ng ating Diyos at gawin ayon sa kautusan. Bumangon ka, sapagkat bagay na ukol sa iyo at kami ay sumasa iyo. Magpakatapang kang mabuti at iyong gawin. Nang magkagayoy tumindig si Ezra at pinasumpa ang mga puno ng mga saserdote, ang mga Levita at ang buong Israel na kanilang gagawin ayon sa salitang ito. Sa gayoy sumumpa sila. Nang magkagayoy tumindig si Ezra mula sa harap ng bahay ng Diyos at naparoon sa silid ni Johanan na anak ni Eliasib. At nang siya'y dumating doon, siya'y hindi kumain ng tinapay o uminom man ng tubig, sapagkat siya'y nanangis dahil sa pagsalangsang nila na sa pagkabihag. At siya'y gumawa ng pahayag sa Judah at Jerusalem sa lahat ng mga anak sa pagkabihag na sila'y magpipisan sa Jerusalem. At yaong hindi pumaroon sa loob ng 3 araw, ayon sa payo ng mga prinsipe at ng mga matanda, lahat niyang pag-aari ay sasamsamin at ihihiwalay siya sa kapisanan ng sa pagkabihag.
Nang magkagayoy ang lahat na lalaki ng Judah at Benjamin ay nagpipisan sa Jerusalem sa loob ng 3 araw. Siyang ika9 na buwan ng ika20 araw ng buwan. At ang buong bayan ay naupo sa luwal na dako sa harap ng bahay ng Diyos na nanginginig dahil sa bagay na ito at dahil sa malakas na ulan. At si Ezra na saserdote ay tumayo at nagsabi sa kanila, "Kayo'y nagsisalangsang at nangagasawa ng mga babaeng taga-ibang bayan upang palalain ang sala ng Israel. Ngayon nga'y mangagpahayag kayo sa Panginoon, sa Diyos ng inyong mga magulang at inyong gawin ang kaniyang kalooban, at magsihiwalay kayo sa mga bayan ng lupain at sa mga babaeng taga-ibang bayan." Nang magkagayoy ang buong kapisanan ay sumagot at nagsabi ng malakas, "Kung ano ang iyong sinabi tungkol sa amin, gayon ang nararapat naming gawin. Ngunit ang bayan ay marami at panahong maulan, at kami ay hindi makatatayo sa labas, ni ito man ay gawa sa 1 araw o 2, sapagkat kami ay nagkasalang mainam sa bagay na ito. Mahalal ngayon ang ating mga prinsipe sa buong kapisanan at magsiparito sa takdang panahon yaong lahat na nanga sa ating mga bayan na nangagasawa sa mga babaeng taga-ibang bayan, at pumaritong kasama nila ang mga matanda ng lahat na bayan at ang mga hukom doon hanggang sa ang mabangis na kapuotan ng ating Diyos ay mahiwalay sa atin, hanggang sa ang bagay na ito ay matapos." Si Jonathan lamang na anak ni Asael at si Haazias na anak ni Tikvah ang tumayo laban sa bagay na ito, at si Mesulam at si Sabethai na Levita ang tumulong sa kanila. At ginawang gayon ng mga anak sa pagkabihag. At si Ezra na saserdote na kasama ng ilang mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, at silang lahat ayon sa kanilang mga pangalan ay nangaghiwalay, at sila'y nangaupo sa unang araw ng ika10 buwan upang litisin ang bagay. At kanilang tinapos ang tungkol sa lahat na lalaki na nangagasawa sa mga babaeng taga-ibang bayan ng unang araw ng unang buwan. At sa mga anak ng mga saserdote ay nangasumpungan na nangagasawa sa mga babaeng taga-ibang bayan, sa mga anak ni Jesua na anak ni Josadek, at sa kaniyang mga kapatid si Maasiyas at si Eliezer at si Jarib at si Gedalias. At sila'y nangakipagkamay na kanilang ihihiwalay ang kanilang mga asawa, at yamang mga salarin sila'y nangaghandog ng isang lalaking tupakawan dahil sa kanilang sala. At sa mga anak ni Immer, si Hanani at si Zebadias. At sa mga anak ni Harim, si Maasiyas at si Elias, at si Semeias at si Jehiel at si Uzzias. At sa mga anak ni Fasur, si Elioenai, si Maasiyas, si Ismael, si Nathanael, si Jozabad at si Elasa. At sa mga Levita, si Jozabad at si Simi, at si Kelaya na siya ring Kelita, si Pethaya, si Juda, at si Eliezer. At sa mga awit, si Eliasib, at sa mga tagatanod pinto, si Selum, at si Telem, at si Uri. At sa Israel, sa mga anak ni Pharos, si Ramia, at si Izias, at si Malchias, at si Mayamim, at si Eleazar, at si Malchias, at si Benaias. At sa mga anak ni Elam, si Mathanias, si Zacharias, at si Jehiel, at si Abdi, at si Jeremoth, at si Elia. At sa mga anak ni Zatu, si Elioenai, si Eliasib, si Mathanias, at si Jeremoth, at si Zabad, at si Aziza. At sa mga anak ni Bebai, si Johanan, si Hananias, si Zabai, at si Atlai. At sa mga anak ni Bani, si Mesulam, si Maluk, at si Adayas, si Jasub, si Sil, at si Ramoth. At sa mga anak ni Pahath Moab, si Adna, at si Chelial, si Benaias, si Maasiyas, si Mathani, Nias, si Besalel, at si Benui, at si Manases. At sa mga anak ni Harim, si Eliezer, si Isya, at si Malkias, si Semeia, si Simeon, si Benjamin, si Malok, si Semarias. Sa mga anak ni Hasum, si Mathanai, si Matatha, si Zabad, si Eliphalet, si Jeremiah, si Manases, at si Sami. Sa mga anak ni Bani, si Maadi, si Amram, at si Uel. Si Benaias, si Bedias, si Cheluhi, si Vanias, si Meremoth, si Eliasib, si Mathanias, si Mathanai, at si Jaasai, at si Bani, at si Binui, si Simi, at si Selemias, at si Nathan, at si Adias, si Macnadbai, si Sasai, si Sarai, si Azareel, at si Selemias, si Semarias, si Salam, si Amarias, si Joseph. Sa mga anak ni Nebo, si Jehiel, si Matithias, si Zabad, si Zabina, si Jadao, at si Joel, si Benaias.
Lahat ng mga ito'y nangagasawa sa mga babaeng taga-ibang bayan at ang iba sa kanila ay may mga asawang pinagkaroonan ng mga anak.